Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat to sa nagbatag na subscriber, no? Maski pa konti-konti. Na ano to eh. Magkibuloy muna tayo ah. Ito yung mga kabaliwan ni Kibuloy eh. Oo, pakinggan nyo ah. Para malibang naman tayo. Kwento ng lindol. Lumindol ng 6.6. Oh. Nandun ako kapon. Nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandiyan si Ingrid, nandiyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, Lumindol. Sabi ko na, stop! Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. Oh, pasalamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng lindol. Hindi ko sinabi ito na walang witness ha. May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Kalain ninyo pinaniwalaan ng mga tao itong ganito klaseng baliw, ano? Tuloy mo, Kibuloy. Sinigawan ko yung lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Yeah. Okay. Sabi ko na, stop! Stop agad. Sabi na yung sterletet, oo nga, no? Yung pangalawa, ganun din. Ako, marami na rin ako napa-stop na lindol kung di ka gago eh. Kada lilindol, sabi ko, i-stop. Oh, i-stop din. Meron bang lindol na tumagal na media ora, bugok? Pasalamat kayo sa akin, napa-stop ko yung lindol na yun. Natamimi kayo, ano? Ang langit raw ay nasa Davao at si Kibuloy ang daan para makapasok. Ang kaharian, General Torre, pakinggan mo to at mag-isip-isip ka. ang paraiso ay nasa ikatlong langit. Paano yun nasa Davao? Pagka ikaw, karnal ka, kahit nasa lupa pa, nasa Davao pa ang karya ng langit, hindi ka makakapasok. Lalo na sa ikatlong langit. Pero dito nga sa Davao, hindi ka makapasok. Pinunta na nga ditong langit eh. Hindi pa ninyo kayang pasukin. Ako ang hari ng langit dito sa lupa. Kaya... Bugok ka pala, o kita mo, pinasok ni General Torre, o di napasok. Lagi ikaw, kibulog ka eh. But, uy, mga natiling naniniwala rito, gumising na po kayo, oo. Mo akong sundin? Pag di mo ako kayang sundin na taong nagmanifest dito sa iyo, paano ka papasok sa ikatlong langit? Kung mo hanapin ang ikatlong langit kung hindi mo mahanap dito. Na pinadala na nga niya dito sa Davao eh. Pwede mo nang puntahan, pwede ka nang magtanong, pwede mo nang sundin. Maliwanag na ipinapaliwanag ko kung paano kang makapasok. Hindi Bugok talaga, no mga boss? Sabi mo? Hindi pa nga nyo mapasok-pasok tapos ikatlong langit ang pangarap nyo. Walang pangatlong langit sa inyo. Buti ka pa, parati ka nakakarating sa langit, hype ka. Hype ka. Akin lang yun. Mabrang ganun kagayaman. Pero bago kayo makapunta doon, daan muna kayo sa akin dito sa Davao. Kaya narinig mo yan, General Torre ha. Bago ka raw makapunta sa langit, dumaka pa raw sa kanya. Bugok ka. Nakakulong ka na nga eh, di ba? Diyos ko. Dito sa New Jerusalem ko dito. Bago kayo makapunta sa ikatlong langit. Dito nga sa May sarili siyang Jerusalem eh, no? Sa Davao. langit sa lupa, hindi kayo makapasok. Ang daling pasukin. Oh. Eh, nakapasok naman ako sa Prayer Mountain. Hindi yon. Real estate lang yun. Example lang yun ng new creation. Ako ang bagong langit. Ako ang bagong langit. No! God, please, no! No! Siya raw ang bagong langit. Narinig mo yan, General Torre. Yung naaresto mo pala, langit na eh. Hindi ka na makapunta sa langit.
Siya raw ang daan at ang buhay. Bakit niya nasasabi to? Bakit ko kayo didebatehin ako na ngayong katotohanan? Ako ang daan at ang buhay. Yan, General Torre, o yung mga judge na sisintensya rito sa gago na to. Dapat talaga to psychopathic to eh. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Yan ay napakalaking katangahan at katarantaduhan. Kahit ano pang gawin niyong pagtatagpisaw dyan. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo. Mali ka niyang kapatid. Siya din daw ang appointed sa Pili. Pag nanaginip kayo at nanlait kayo sa akin, pag nanaginip kayong may dumaan na kabaong sa harap ninyo na kayo ang naroroon, magpapasimula na ang hatol na sa inyo. Nako, General Torre, alanganin ka, General Torre. Ay ibabagsak ng Ama at hindi na kayo magtatagal sa lupa. Naku, dapat na ba tayong matakot dito? Noon pa, nangyari na yan, 33 years na ito ministry ko. Lahat ng mga nanlait na below the belt, silang lahat ay tinamaan ng judgment ng dakilang Ama. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kaya, Malapit ang dumating yung judgment mo ngayon, loko. hinay-hinay kayo sapagkat hindi niyo kilala ang appointed son. Revelation niyang pumalpak. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. It is no other than Gilbert Yudoro. Sabi pa ni Kibuloy, si Gilbert Yudoro daw ang appointed. Tik talaga itong mga politiko na to. Akala yung pinatulan ni Gibucho Doruto. Talo rin, di ba? Talo siya kay Pinoy. Buloy to, gago. Na presidente sa 2010 election. Pero si Pinoy naman ang nanalo. Nung maging presidente si Pinoy, bumaliktad ngayon si Kibuloy. Nung makausap si Chris Aquino, pakita nga natin. See, Pastor? You should have had faith. You know, ang revelation ko naman talaga no si Pinoy, pero I have given my word to Kibo. Oo nga eh. Ano sa inyo? Natamimi kayo. Gago! Bakit kaya ang dami pa rin naniniwala sa kanya? Ikaw, nakumbinsi ka ba? Ewan ko nga rin kung ba't marami pa naniwala rito sa gago na to. Sa tingin nyo, nasa wasto siyang pag-iisip? Wala. Baliw. Naluloko ako. Baliw talaga, di ba? Nakita nyo gaganong mukha. No? Tagal na ho yan eh. Nakikita ko lang. Kaya ba, parang masaya naman tayo, mga friend. Pakinggan natin yung isang baliw, no? Ay, punta tayo sa maging... Let's make serious, ha? Maghihintay na tayo, mga friend. Let's get serious muna, ha? Panibagong sumbong ng sexual abuse, ibinato kay Pastor Apollo Kibuloy. Haharap din pala siya sa Senado. Hintay-hintay lang natin. Masyado ako mainipin eh. Inihanda na ang pagharap sa Senado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa mga pang-abuso umano sa loob ng kanilang organisasyon. Muli namang inakusahan si Kibuloy ng panibagong sumbong ng sexual abuse ng mga magulang ng kanya umanong mga nabiktima. Balita hatid ni Ian Cruz. Mga panibagong akusasyon ng sexual abuse laban kay Pastor Apollo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasa sila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang mga biktima, miyembro umano ng piling grupo ng mga babaeng tinawag na pastoral
o yung nasa inner circle ni Kibuloy. 12 taong gulang umano ang pinakabata sa kanila. Mismong mga magulang umano ng mga biktima ang lumapit sa mga pulis. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang mga nakakakilabot nilang karanasan na nagpapakita umano ng alarming pattern ng pang-aabuso. Masinsina umano nilang sinusuri ang mga ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Kibuloy. They were also victimized by Pastor Kibuloy allegedly. Inabuso din daw allegedly. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion hindi pa raw makakapagkomento tungkol dito dahil hindi pa nakapagbibigay ng malinaw na detalye ang PNP. Nagkaroon na ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa mga naunang alegasyon ng sexual abuse laban sa ilang miyembro ng KOJC. Hindi dumalo si Kibuloy kaya na-contempt siya nitong Marso. Naipon na ngayon ang mga tanong sa kanya. Paano isinet up na yung mga taong nirecruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso ng mga babae, pati yung mga menor de edad, mga lalaki pero pinagmalupitan din niya, yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively inhuman trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa. Pinaplansya na raw ang pagharap ni Kibuloy sa Senado. Inaalam na lang ang susunod na pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy tungkol dito sa pamamagitan ng kanyang abogado pero hindi nila sinagot ang aming text at tawag. Si Senador Bato de la Rosa naman gusto ring malaman ang detalye ng pagsuko ni Kibuloy. Wala ganyan si Bato. Ito. Sikat din talaga sikat si Kibuloy. Nasa CNA pa siya. One day ago lang ito. Who is Apollo Kibuloy, the Philippine pastor wanted by FBI? CNA explained. This is the man who calls himself the appointed son of God, Apollo Kibuloy. You might have seen his face or heard his name in the news for being one of the most wanted men in America and in the Philippines for a long list of crimes from one of the most wanted men in America pala tong si Kibuloy. Sikat na sikat ka talaga, Kibs. Sabi kasi, magbaliw-baliwan ka, tuloy mo na yung pagiging hibang mo. Mahihirapan lumusot to, sa totoo lang. Trafficking to child abuse. Just who is Apollo Kibuloy and how did this Filipino pastor end up on the FBI's most wanted list? Let me explain. Apollo Kibuloy is widely known in the Philippines for being a charismatic televangelist. That is when God saw your life. And that is my masterpiece. The 74-year-old is the founder of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, a megachurch in Davao City. Also known as KOJC, the church claims to have millions of followers around the world. It's housed in a 30-hectare compound. That's about the size of 43 football fields. It has a bunker that Kibuloy reportedly hid in while authorities were looking for him. In April 2005, Kibuloy claimed that he received a revelation that he was the appointed son of God, and he's gone by that title ever since. That's why I had to become a son in order to inherit all of these things. Servant will inherit nothing. That's why he has to make a son out of me. Kibuloy was also a spiritual advisor to former Philippine President Rodrigo Duterte during his time in office. In 2021, Kibuloy and 2 church administrators were charged in the US for allegedly running a sex trafficking operation between 2002 and 2018. According to the indictment, they recruited girls and women, the youngest just 12, to work as Kibuloy's personal assistants. The victims were allegedly assigned to night duty, where they were coerced to have sex with Kibuloy and told that this was God's will. Those who obeyed were rewarded with good food, trips, and annual payments based on their performance.
Those who didn't were threatened with physical abuse and eternal damnation. Of the 5 victims named in the indictment, 3 were minors when the alleged sex trafficking began. And that's not all. The indictment also outlined a labor trafficking scheme that exploited church members who were allegedly sent to the US from the Philippines. Once there, they'd have their IDs confiscated and forced to solicit money for the church. Donors were told that the money would go to charity, but in actual fact, it went to church operations and went to fund the lavish lifestyles of the church leaders. Separately in the Philippines, accusations against the pastor for abusing and exploiting his followers began to emerge in 2023, according to local media reports. That prompted a Senate inquiry, but Quiboloy refused to attend the hearings. In March this year, an arrest warrant against him was signed for defying the Senate summons. He was finally arrested in September at his church compound after a massive police operation. Here's a look at some key dates in the Quiboloy saga timeline. In 2018, U.S. authorities started to pay attention to Quiboloy's church and its activities there. In February that year, Quiboloy tried to transport more than $335,000 in his luggage from California to the Philippines. 2 years later, in February 2020, 3 top administrators of KOJC were charged by a U.S. federal grand jury for overseeing a labor trafficking scheme. Fast forward to November 2021, and a new indictment was issued against Quiboloy and top church leaders. They were charged with running a sex trafficking operation involving children, among other charges. It also alleged that young women and girls were forced or coerced into having sex with Quiboloy. Not long after, in January 2022, Quiboloy, along with 2 of his top aides, made it to the FBI's most wanted list. In April 2024, a court in Davao issued arrest warrants for Quiboloy and 5 of his associates for violating the Philippines' anti-child abuse law. 2 months later, in June, police stormed Quiboloy's church compound in Davao City, resulting in a months-long standoff between his supporters and the police, with Quiboloy thought to be holed up in a bunker on the premises. Welcome to our worship center po. This is our cathedral. Come August, some 2,000 police officers attempted to raid the church compound again. All this finally came to an end on September the 8th, when Philippine Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. announced Quiboloy's arrest on Facebook. Besides Quiboloy, several others have been arrested and charged in the Philippines with trafficking and child abuse. They are Quiboloy's driver and bodyguard Crescente Canada, the church's former chief financial officer Pauline Canada, coordinator Sylvia Semañez, and Quiboloy's close aides Jacqueline Roy and Ingrid Canada. In the US, 8 people other than Quiboloy were named in the 2021 indictment. They include Teresita Tolibas Dandan, who was a top overseer in the church; Felina Salinas, who was allegedly responsible for collecting and securing passports from church workers in Hawaii; and Helen Panilag, who oversaw the collection of financial data from church operations worldwide. For now, Quiboloy is being detained in Manila. His supporters have filed a petition to have him placed under house arrest or be transferred to the custody of the Armed Forces of the Philippines. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. says the country is not looking to extradite Quiboloy to the US for now, although Washington is expected to request for his extradition along with his accomplices. Pero mga pre, kung hindi siguro nagkaroon ng hindi nila inano si Marcos, balay ko wala yan. Kung naging talagang unit team sila, wala, naging hindi na naging unit teams di ba? Wala po. Talagang God moves in a very mysterious way, di ba mga friend? Sino mag-aakala, di ba? Ganun lang yun. Ay nako, buhay. Sino mag-aakala na mangyayari lahat ng ito, di ba? Lalo na to si Quiboloy, kala niya yaring-yari na di ba? Dahil
Marcos supporter, di ba? O, di ba? O, ano ka ngayon? Kibulog, yari ka. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Antayin na lang natin yung ICC, mga friend. No? Talagang grabe yung ano niya. No, yung napanood din yung kay Garma, yung kay Leonato. Mga grabe, no? Sobrang kademonyo nung panahon niya. Mga panindig balahibo, diba? Lahat na sa gabal, patay. Oo. Ay, nako. Pero lahat may katapusan. Magkulab na po tayo. Kalat Ibaya, shout out. Nung diretso sa Senado 2025. Joseph Rigodon, shout out Mukha mo, di ka Pilipino. Doon ka sa China magkalat ng lagim. Dami nyong pinahirapan, kapwa mo Chinese at Pinoy, pinahirapan ninyo. Totoo yan, Joseph Wala na rin yan. Pero yun nga. Antayin natin kung saan ang hangganan niyang mga babae na yan, no? Kalat ni ulit, mahal. Ako ay may matalas na tari. Kaya mahal. Mahal ko ang Itiyagi. Patay tayo. Sa mga urig na mananabong ng bayan ng Itiyagi, mabuhay kayo. Patay tayo dyan. Joseph Rigodon ulit. Dapat ikulong niya sa city jail o kaya sa munti. Yun ang inaantay ko eh. Kailan ba ililipat ito si Kibulog sa city jail? Kalat ni ulit, habang nakakulong ay hindi matuta si paring Apollo ng mga pastoral. Okay lang yan, paring Apollo. Total, may pader naman dyan. Ayos. Hindi. Magmariang palad na lang siya. Sabi nga ni Colonel Marbil ba yun? General. Pedophile tong hype na to. Sa totoo lang. Librado Ludovico, shout out. Blessed Saturday morning karaoke. And to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Aba, talagang matigas ang mukha nitong si Go Huaping. Tumigil ka nga. Totoo. Tigas talaga ang mukha eh. Pero hindi na siya cute Elizabeth Iscareo. Good evening Sir Rox. Booking na si Go na yan. Ang tatagpa din magsinungaling hanip. Pilipino daw siya. Hoy, di kami tanga para maniwala kami sa'yo. Ang laki ng ebidensya at napatunayan na nga todo deny ka pa. At ito namang si Commissioner Garcia, mukhang pera at grabe pagkabobo. Alam naman niyang di yan Pinoy, pwede pa daw kumandidato. Ang sarap sipain sa mukha. Init na ulo. Tanggalin na dapat yan bilang commissioner sa Comelec. Buisit yan. Pera-pera lang talaga yan. Yan ang isa sa mga nag-file na nadaya si Bongbong di ba? Tsaka yung si ito Rodriguez ba yun? Anita Japon, shout out. Good evening po. Si Roque. Good evening po. Si Iroque Sir Roque, to your loving wife at sa lahat ng mga viewers po, stay safe, keep healthy, and God bless po tayong lahat. More. God bless, Anita. Anita ulit Yan si Alice Go, super naubod ng kasinungalingan, natatakot siya sa ibalik sa China. Papatayin lahat ng triad group, silang lahat. Sa totoo lang, hihintayin sila ng mga Chinese na andyan sa Pinas na pabalikin sa China ng triad group ng mga tauhan nila nasa Pinas. Angelita Francisco, welcome to the club. Bakit ka tumakas? Di ba? Angelita ulit Ikaw naman, Manang Aimee, anong ibahan mo sa buhay? Anong pinaglalaban mo sa buhay? Bakit ayaw mong tumulong sa Pilipinas at kay Bongbong? No comment. Anita ulit Yan si Alice Go, super. Nabasa ko na to. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Good evening, Ferdinand. Anita ulit
Thank you po, Sir Roque, sa mga magandang topic, issue. Ibinahagi mo po ngayong gabi ng Biyernes. Aming lahat po nag-enjoy at nagkaroon kami ng magandang aral po. Maraming salamat. Ingat po. And God bless po kayong mag-asawa. More and always po. God bless, Anita Japon. Elizabeth Iscari ulit to. Sir Rox, ngayong na lumabas yung kademonyohang pinaggagawa ng mga Duterte at unti-unti nang nabubuking ang mga alagad niya. Salamat at yung paghihiwalay ng unity nila ni BBM at Sara. Naging hudyat ito para hayaan ni BBM na lumabas ang baho nila. Thanks God. O, diba? Kung hindi, spoiled na nga sila kay BBM, diba? Isang hingi lang nila, 125 million, bigay. Mas kinaalanganin, diba? Inubos, 11 days. Hingi na naman, big. Anak ng puto, yun talagang dapat, ni Bongbong yan. Pero alam din ni Bongbong na dapat na niyang kalusin talaga yan dahil talagang napakalaking threat niyan. Puta, pag nakabalik yan, anak ng putik yan. Ha? Baka yung sinasabi ni Sara Duterte na they skin me alive, o baka yun ang gawin sa inyan. Galit na galit yan. Anita ulit, Have a restful night po, Sir Roque, to your loving wife and sa aming mga viewers po. Sleep well. Sleep well po tayong lahat ngayong gabi ng mahimbing po. Good night po. Good night, Anita. Elizabeth, at least Sir Rox, hindi halata na kumikilos ng pailalim itong si BBM para kalabanin ang mga Duterte. God moves in a mysterious way. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Anita ulit, Sir Roque. Totoo po yung mga kay Manny Pacquiao. Tutayan ni Digong nyo. Matagal na po. Matagal ko nang alam. Hindi lang nagpapahalata. Nanay niya si Junisha. Maka-Diyos pero kumuha ng batang lalaki na kinwarta lang siya. Iniwanan yung tatay ni Pacquiao. Yun ang totoo po. Hindi, dating hiwalay na sila. Mahirap pa sila, hiwalay na sila. Oo, ganun. Yun ang alam ko doon, Anita, ha. Jupista Bunaaw, shout out. Good evening po, kuya and loving wife po at sa mga ka-warriors. Ay nako, sana buhay pa talaga ang matandang Marcos para tapos ang mga nantarantado sa bansa natin. Kuya, hanggang ngayon, di pa rin po ako matuwa sa mga senatorial candidate ni PBBM. Alaman lang kumuha sa mga kongresista ang daming namang qualify sa kanila lahat halos ang kanyang senatorial slate. Baka gusto pa rin na di mawala ang mga Duterte. Sa huli sila pa rin ang buhay. Sila pa rin ang buhay kalamay. Masarap pag kumain ng kalamay. Chupista ulit. Bawal nga kayong gumawa ng mga kalaswaan. Sa iba kay Kibulog lang pwede. Yun, di ba? Ito si Kibulog nito, wala sa ayos to. Chupista ulit, kuya. Sabi pala ni Kuya Enzo Recto, paano maiimpit si Sara kung ang mga senador ay puro maka-Diyos? Puro maka-Diyos kupo namin. Puro, kung ang mga senador ay puro maka-Diyos kupo namin, ikaw na po ang bahala sa aming lahat. Yun lang yun. Federico Mandak, shout out. Talagang may special treatment kay Kibuloy. Wala ng COVID, bakit virtual hearing ang ginagawa? Totoo. At saka bakit nasa PNP Custodial Center pa rin siya? Non-bailable yung kaso niya, dapat nasa city jail na siya. Pag walang bumatikos dyan, kamukat mukha mo, nasa Davao Hospital na yan. Oy, shout out PNP, wag niyong libangin ang tao. Totoo yan, Federico Mandak. Yun nga General Torre, baka pwede mo, pero dapat mag-rally ng mga tao na, anong gagawin dyan? Special treatment yan, di ba? Dapat ilipat yung city jail yan. Si Guwaping nalipat Tsaka yun nga, non-bailable ang yan, non-bailable. Ang putik yun. Chupista Bunao ulit
Kuya, puro mga Duterte. Sana mga Diyos po silang lahat. Di naman po ako madasalin, pero malaki at takot ko sa Diyos. Parehas tayo. Chupista ulit. Naku kuya, sana buhay pa po ako ang pag-ahon ng Pilipinas. Wala na. Mary Chat Kumpol, shout out. I hope and pray all problems of the country be solved soon. Mary Chat ulit. I hope the government focus on problems of the people. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christy Ansen, shout out sa inyo mga friend, ha. Dolor Gracia, friend Amy Bingson, shout out, ha. Sabi ni friend Shervin, Impong Basyang Team Tedeli po is in the house, Xerox. Muling makikibanat at makikihataw, sari-saring halukay ube, naganap sa paligid-ligid. Masasabi ko po dito kay Guapay, isa siyang mahusay na taga-pagganap sa puting tabing. Totoo yan. Sayang na mga buhay po, Sir Rox. Sa bawat hearing po na napapanood ko, ako po ay sadyang hanga sa titibay po ng kanilang dibdib at parang wala po silang nararamdamang takot sa magiging ending po nila. Totoo yan. Pero isa po ang ugat at dahilan kung bakit andyan po at nagigisat silang lahat. Ngayon, Sir Rox, pinakapinuno at mastermind, iisa po ang itinuturo ng kanilang mga daliri, ang malupit na manyakol at ubod sinungaling na ingkong ng Durian City. Totoo. Pasipol-sipol lang ang pakuya-kuya-kuy habang pinanunood at pinagtatawanan lang po silang lahat. Nagpaalipin at nagpabuyo po silang lahat sa tawag ng laman at kapangyarihan ng salapi. Ang ending, dapat lang po talagang pagdusahan po nila at pagbayaran sa batas ng Diyos at batas ng tao, mga karumaldumal nilang mga kabuktutan. Ha? Lalo na nga po si Madam Karma. Pero teka lang, Sir Rox, bakit kaya yung aming special pogo na nasa gitna po ng pag-aari at nabili po naming karagatan parang tahimik po yata? Shhh. Maingay dyan. Wala pong maglakas loob. Kami bungkalin. Bakit kaya? Siguradong mas marami din pong kahindik-hindik dyan. Pero sige, subukan ninyo. Dyan magkakaalaman. Basta Cavite, astig. Sinabi mo pa. Alam mo naman pala. Basta Cavite. Astig yan, ha. Mary Chat ulit, Pacquiao is a good at boxing but poor in politics. He has a lot of money, but his money doesn't make him intelligent. Totoo yan, Mary Chat. Shout out, Ted. Di baling nakakulong. Sikat naman. Yun lang yun. Diba? Ted ulit, Torion. Kahit ka na pinakamagaling na abogado, hindi ka pwede pag nangibabaw ang katotohanan. Ilalampaso ka sa kulungan ng baboy. Totoo yan. Torionete. Asang-asa siya nakanilang korte pa rin. Putik yun. Ba't nga hindi siya aasa? Kita mo nga si Laulaw. Oo. Sa halip na plunder, naging graft and corruption, 90,000 lang ang piyansa. 8 billion ang kinana ni Laulaw. Ha? Grabe talaga nung panahon ni Digong, mga friend. Oo. Lahat ng dumikit kay Digong, multi-billionaire. Ted ulit, Torion. Kahit ka na pinakamagaling, ay napanood na baso na to. Shirley Jaser, yan si Alice Go at Cassandra Ong Carox. Yan yung sinasabi na kahit pilipitin pa ang liig ng mga yan, hindi yan aamin. No. Bago sila siguro pumasok dyan sa sindikato na yan, bayad na ang buong pagkatao nila. Pati pamilya bayad na rin. Eto namang Torion na to, nananaginip ng gising. Hoy Torion, katakot-takot na kakaharapin na kaso ng amo mo. At palagay ko, kasama ka rin nakakasuhan ni General Torre at ni Abalos. Oy, si Torion. Yung head ng CIDG, si General Torre ang magkakaso sa'yo, Torion.
Disbar ang aabutin mo. Alamang sa alamang ka, ha? Si Atty. Toto Causi nga, na-disbar eh. Oh, mas grabe kaso mo doon, Turyon. Kala mo, ha? David Allen Mendoza, shout out. Hello po, Karox. Good evening po sa lahat at sa dami po problema ng Pilipinas na iniwan ng dating administrasyon. Hi! Sana po ay magmilagro ang Diyos at parusahan ang dapat parusahan. At sa mga kababayan natin na tanga at mukhang pera, sana po ay maliwanagan sila ng pag-iisip na iboto ang mga taong nararapat iboto. Sana po ay tignan nila ang track record ng mga kandidato para malaman kung may nagagawa itong kabutihan para sa bayan. Yung pong ibinigay ng mga kandidato ay suhol at panandaliang saya lang po yun. Isipin po natin ang kapakanan ng mga anak at apo po natin. Totoo yan. Ay nako, David. Kayo mga butante, hindi naman ho kailangan ng nag-aral. Kung gusto nyo, wag yung wag nyo alisin nyo sa tuktok nyo na maski ano mangyari, ganyan pa rin kayo kahirap. Hindi ho. Lumagay na kayo sa mas magandang iboboto. Malay mo, take chance. Hindi yung naglulubalub kayo sa mga dynastiya na yan. Oh, na talagang wala na kayong pag-asa. Bumoto po kayo ng mga bagong ha? May mga nakalagay na ano sila sa kanila kung ano silang uri, di ba? Oh. Hal Olalia, shout out ah. Wala po akong nakikitang kakabigin sa mga inendorso senador ni BBM. Kung gusto ni BBM na may pagbabago talaga, kahit pumili man lang sana siya ng mga bagong muka na may magandang track record. Same bulok na politics at walang bago, lalo na ang pagsugpo sa korupsyon ang umiiral sa gobyerno ni BBM. Nakapanlumo. Totoo yan, Al Olalia. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Totoo yan. Take mo, Lito Lapid, senatorial slate, His Excellency. Dapat, His Excellency, excellent ka rin sa mga pinipili mo. Putok yan, oh. Halulaya ulit, oh. Nililibang lang nila ang tao ng mga investigasyon para hindi gaanong mapuna ang kapalpakan din ni BBM. Tama din ang ibang puna ng DDS laban kay BBM. Maling puon lang ang bumubulag sa mga DDS. No comment muna kay Go Wapping. Thanks again, Xerox. Rodelia Alpilor, shout out ah. Hello po, Xerox. Ang sarap sapakin. Nilaki sa farm. Bistado, todo tanggi pa rin. Ay, kakabuisit na talaga, Xerox. Totoo yan. Pero may aantayin tayo ha. Haharap pala sa Senado itong ito, may-ari ng langit at sanlibutan itong buhok na to. Takip na. Kibuli ka, putik ka. Cassandra Daisy, shout out. Nakakahiya na tayo sa buong mundo. Mas magaling pa ang ibang bansa na ispayan. Tingnan mo paano siya nagalit na tumawag siyang spy. Pero bahala na ang matitinong korte sa kanya. Focus tayo sa eleksyon. Bantayan dahil may mandadaya na naman. Hirap at gutom ang karamihan na Pilipino. Matuto na ang ibang tao na kilala ko. Yun. May marami ka rin kilalang tanga, Cassandra. Cassandra ulit. Mababago natin ang minimum wage natin at libre healthcare kung mga bagong senador ang iboboto. Tama na ang mga luma, bago naman except Pangilinan dahil pumunta sa korte para hindi tayo maalis sa ICC at Aquino dahil kay Cory nagkaroon ng eleksyon ulit. Yun ang problema dun eh. Kung tinuloy-tuloy na lang ni Cory yung revolutionary form of government, wala eh. Kasi yung sabi nga ni Atty. Enzo, dapat revolutionary form of government kasi naupo si Cory through revolution, di ba? Yung EDSA revolution, bloodless, pero hindi niya nahawakan eh.
O kaya nga, tama kutub ko kako. Mas lalo magkakaleche-leche itong bansa na to pag na-over to si Marcos eh. Bakit? O. Nung panahon ni Marcos, ni Apo, siya lang magnanakaw eh. O. Ngayon, putik yan. Ang taki mong gastos yan. Mga senador na yan, kongresista na yan, oo. Magkano sweldo niyan, magkano anak ng putik yan, oo. Yang kada hearing na yan, ilan daan libo, milyon na tinatapon dyan. Oh. Lalo din si Bato. Nagpatawag, putik eh. Pidea Leaks, puta, walang kabuhay-buhay. Ano ka ba? Pinagkakagastosan ng pera ng gobyerno. Kapapamura ka talaga eh. Cassandra Dacil ito. Bakit hindi pa naglalabas ng korte ng utos na buksan ang mga balota ng Batangas? Batangas ba yun o Laguna? Kung totoo may dayaan, eleksyon na naman, hindi pa rin nare-resolba. Kung naman, Cassandra. Mary Grace Santos, shout out. Sana madisbar si Torion. Alamang yan. Marilo Pabianak, shout out ha. A blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Kung naging matapat lamang ang mga nasa gobyerno, wala lahat ang mga kinakaharap nating problema sa bansa. Totoo yan. Samo at dalangin sa Panginoon na magising na ang mga Pilipino habang di pa huli ang lahat. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Totoo yan. Pag nakabalik ang Duterte, baka maging North Korea na tayo. Jane Labayna, shout out my friend. Si Rox, Alice can say 1,000 times na hindi siya yung nasa picture. Hindi siya Chinese. Hindi siya spy, etc. etc. The Congress already made proof that Alice is indeed Guaping. May evidence ang Congress pero si Guaping alias Alice ay laway lang ang evidence. Totoo yan, ha? Magaling investigador tong Jane Labayna na to eh. So, totoo lang, ha? Jane ulit, oh. Si Rox, gasgas na yung alibay na may sakit. May high blood pressure, may neck brace, at kung ano-ano pa para lang maka-house arrest, hospital arrest. Walang ibang bago. Wala bang mas effective na alibay dyan, ha? Si Gloria naka-neck brace nung nakatutok sa camera. Nung akala niya wala ng camera, tinanggal ang brace. Ganun ba yun? Hindi ko nakita yun, ha? Jane ulit, oh. Si Garma naman, ang tindi pagbatang digong talaga kay babae o binabae. Walang takot pumatay, parang manok lang ang papatayin. Totoo. Ang dami, oh. Jane ulit, oh. Si Rox, ang tawa-tawa. Wala daw maalis kay Kibbs, bawal ang flirt-flirt kasi si Kibbs daw mismo ang ayaw. Hay! Yan ang tinatawag na manipulate na indoctrinated. Naging bulag pipi bingi. Pinaikot sila ni Kibbs. At kay Kibbs lang din umiikot ang buhay nila. Naging independent kay Kibbs. Hindi ko alam kung maawa tayo o maiinis. No comment. Tangay. Jane ulit to. Si Rox. Ano to? Nilaban nga ni Pacquiao si Kibbs kasi wala na sa pwesto si Diggs. Hindi. Nakapwesto pa si Diggs. Kaya nga siya, inuungkat yung ano eh. May kulang daw siyang babayaran eh sa BIR eh. Oo, di ba? Nilabanan din niya si Diggs kasi kahit paano humina na si Diggs sa dami ng issue nila. Ang point ko, kung si Pacquiao may sariling pag-iisip na pwede niyang ipaglaban ang tama kahit sa gitna ng mga kampo ng kadiliman tulad ni Dilima, hindi bumigay kay Dutz. Ikaw naman. Ikaw na nagsabi, kung may sariling pag-iisip. Wala kang sariling pag-iisip si Pacquiao Kung may sariling pag-iisip ba naman yan, tatakbo ba naman ng presidente yan? Nadaan sa buyo sa buyo. Takin mo pa.
Kaya naano kay ano dun eh, Jane eh, kay Coco Pimentel. Oo. Dapat sana si Coco Pimentel, in-advise niya si Pacquiao na, ganito tumakbo, hindi mo kaya yan. Oh, kaso nga, akala ni Coco, baka sakaling manalo, di, siya ang advisor. Parang ganun, di ba? Kita mo naman, halos at ng Congress, takot pa rin kay Diggs. Si BP Lenny lang, Rizal Tiberos de Lima lang ang may balls to stand up against Duterte. Sige nga, meron bang tumindig laban kay Dutz? Wala. Ito ang si Gordon eh. Si Trillanes, tibay, di ba? Jane ulit, si Rox, huwag tayong maging alon lang kundi, huwag tayong maging alon lang kundi tayo ang dagat. Medyo malalim yan, sana nagets ng mga nagets ng mga bumasa rin. Jane ulit, salamat naman sa Panginoon Diyos at si Amy Marcos mismo ang kumalas sa slate ni BBM, at least nababawasan ng isang kampo ng dilim ang endorsement ni BBM. Jane ulit Rox, kung mabait si Pacquiao kasi maraming beses na naming nakasama yan dito sa LA, generous siya talaga, humble at makadiyos. Tama. Ang sinasabi ko lang, pag natakot siya kay Diggs, wala siyang panindigan. Tumbling na lang siya ng bansa. Anong NA? Na lang siya ng bansa through his charities. Nicolas Hilario, shout out. Jun Lagon, my friend, pastor, shout out. Jeff Ramos, Christian Cheng, sana okay ka lang, Sabi ni Nicolas Hilario, kung ako nasasangkot sa EGK Pogo, magsasalita ko ng totoo. Tuturo ko na kung sino ang punot dulo ng lahat. Kasi ang Kongreso at Senado, gang dyan lang naman sila. Kapag tinuro mo kung sino ang pununo ng Pogo at EGK, hindi rin naman nila mapapanindigan ang pagtapatawag sa pinakaugat. Yun lang. Bayan. Dahil sila na mismo may sabi, puro imbitasyon lang pinapadala nila kasi nga iginagalang nila kahit nga si Bato, hindi nila mapadala ng subwina. Totoo yan, Nicolas. Kaya tatawa, kaya sabi nga ni Laila de Lima, hindi nyo kaya patawag si Duterte, ano naman mangyayari dyan sa investigasyon nyo, di ba? Nicolas Hilario ulit Kaya ako tabang na tabang mag-ubos oras panoorin ng Congress. Tatapang nila pero hanggang dun lang sa maliliit na nasangkot. Alam na nila sinong punot dulo pero puro ngaw-ngaw lang alam. Tanga din naman kasi mga sangkot. Bakit di pa kayo nila diretsahin iturot punot dulo ng problema? At tiyak naman hindi nila kayang ipatawag at nire-respeto nga daw nila ang berdugo ng Davao. May taulo ni Nicolas Hilario. Shout out, Brother Eli Asisio. Resel Esguera, shout out. Mirna Regalado. Adorasyon Timaranan, shout out sa inyo mga friend. Hanggang bukas po muli, mission accomplished. Ay, kibulog. Ewan ko sa'yo.